Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus Signs. Kamusta? Ito yung reading mo para sa taong 2025. Ano yung pinaka magiging highlight ng 2025 mo? Ano yung mga possible na ma-encounter mo? Mga ganap? Mga dapat mong malaman? Yung mga pwedeng paparating ang mangyayari sa'yo. Maraming salamat, Taurus, sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sobrang na-appreciate ko. At grateful ako, malaking tulong yung mga lahat ng nag-subscribe, like, follow, yung mga palaging nag-share ng ating mga readings, nag-comment, nag-avail ng membership subscription, nagbibigay ng mga super thanks, stars, private readings din, yung mga nag-avail ng private readings ko, pati na rin yung mga hindi nag-skip ng mga ads natin. Regarding private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Okay. So, tignan muna natin ano muna yung main theme ng iyong 2025. Yung pinaka-highlights, no? Kuha tayong dalawang card. Okay, para mas maganda yung balasa dahil kakaunti itong card na to. Ganito na lang. Pili lang tayong dalawa. Okay. So, may kinalaman sa success and marriage. Baka yung iba sa inyo, ito na yung taon na mamimit nyo na yung taong mapapangasawa nyo, or baka literal na ito na yung taon na magpapakasal kayo or papasok sa isang seryoso, long-term na relasyon, commitment, partnership ito businessman ito hindi. Pwede rin kasing itong partnership na negosyo or career, okay? Basta, ito na yung moment na ikakasal ka na, papasok ka sa seryosong commitment. Pang matagalan, romance, o sabihin na natin, yan, o pag-ibig ninyo. Ito rin yung taon kung saan, maaari kang maging successful, Taurus. Depende yan. Ang success, hindi na ito basta-basta nahuhulog sa inyo, guys. Alam naman natin, maging realistic tayo. Kung wala ka namang input na ginagawa, output, wala kang magiging success. Ibig sabihin, kailangan mong pagtrabahuan yung success na yan. Okay? Pero regardless, nakikita ko nga, mukhang ito yung year na magiging successful yung mga bagay-bagay para sa iyo. Especially sa mga partnership, ano? So, tignan pa natin. Tayo ng mga tagi-isang cards para makita natin yung mo, pagkakalatag ng 2025 mo. Wow, ito na rin yung year kung saan makakalaya ka na ng sa mga bagay na may kinalaman sa past din. Kung meron mga nag-hold back sa'yo in the past, ito na yung year na matatapos na yung mga yan. Okay? O halimbawa, marami kang utang ngayong 2024. Siguro, so 2025, yun na yun. Yung may let go ka na. Mga residue. Mga kung ano man yung mga dapat nang i-let go ng 2024, sa tingin ko hindi mo na yan dadalhin sa 2025, which is good news. And you also have Canary Spirit, sing your own song. So nakikita ko dito, mas confident ka sa sarili mo, mas expressive ka, hindi ka may intimidate, hindi ka mag-aalangan na gawin yung mga dapat mo gawin, hindi i-express mo yung sarili mo, no? So, mas magiging confident ka. Mas totoo ka sa sarili mo. Nakikita ko kasi ito ay card ng originality Siguro dito ka mag-shine out, Taurus, nafe-feel ko. So, you are, magi-stand out yon. That's what I'm trying to say.
No, siguro this 2025 is stand out ka because of your originality, your uniqueness. That's your charm, no? All of us, no? Lahat tayo may uniqueness. So, yan, nakikita ko. You will sing your own song. Talagang ito ay originality. Natural mo yan. Okay? Signature mo yan. Ayan. Tingnan pa natin. Kung meron ng mga something about sa past mo na nag-hold back sa'yo, yun. So, yun na nga rin yung sinasabi ko na mag-e-end na yun. Finally, ngayong 2025, wala na yun. Nalilet go mo na yung mga yan. Okay? Ano pa? Meron kang major life change. Ayan, ngayong 2025, basahan mo. Major ha, take note. Major yan. Major na pagbabago sa iyo paparating sa buhay mo. Ano kaya to? Tingnan natin. So, sinasabi dito, major life change daw. Time is right for major life changes. Okay. So, ito yung opportunity mo ngayong 2025. Especially kung merong mga major changes ka na binabalak. Ito na yon yung year. Ano na yan. Dapat ikaw ay baka sakali, maglakas ng loob na gawin itong mga major life changes na ito. Oh, actually kasi yung marriage, ano yan major yan. Major na pangyayari sa buhay natin yan. Kaya kung kayo ay papasok sa pag-aasawa, pagpapakasal, natural na major yan. Okay? Kasi magbabago na yung status mo from single to married. Tama ba, Taurus? Oh. So, isa yan. Isa yon siguro. Pero pwede rin may kinalaman about career, business, kasi meron kang success card dito Basta anything na related sa marriage, sa success, na major na gagawin mo or magaganap ngayong 2025. Oh, sabi kasi dito, there is right time, Time is right for major life changes as new lifestyle or location brings. Pwedeng iba, dilipat. Baka magmamigrate kayo, mag-abroad kayo. Basta merong something na major na magbabago, paglilipat, no? Transitioning. Ayan na yun. Sabi dito, possible na mababago yung buhay mo talaga, yung lifestyle mo, status mo nga, kasi kung ikakasal ka rin, pati yung location mo. But there is great joy and the trouble-free experience. So, maganda. Sinasabi dito sa transformation na to ng 2025 mo, all positive ito Ano pa? Meron kang signs dito. Oh, eto na yung sign ngayong 2025 na your future positive direction will reveal itself. Eto na yung taon na marireveal. Kung ano yung mga dapat ma-reveal dito na merong kinalaman sa iyong life's purpose, direction. Take note, positive direction ito. So, may mga paths siguro na magbubukas para sa iyo. Aside dun sa mga transformation. Any doubts and confusion will soon disappear. Ang ganda. So, maglalaho na to yung mga agam-agam. Maglalaho na yung mga dito, yung period ng uncertainty. No? Kung naguguluhan ka man, undecided ka, hindi mo alam yung tatahakin mo kasi marireveal na yung tamang path para sa iyo So ito na yung taon na mabibigyan ka ng kasagutan dun sa mga areas ng buhay mo na naguguluhan ka, no, na hindi mo alam yung gagawin mo. Ayan na yun. So, andito na yung mga answers. Yung confirmations, no? Ano pa? Ano pa natin yung mapaparating? Merong mata dito. So, beware. Baka yan, part ng katawan niya, mata. Mag-ingat lang. Pagdating sa iyong vision sa mata, literal. At saka health talaga, yan, specific mata.
O baka yung iba sa inyo, ito yung period na baka manlabo yung paningin nyo kung hindi pa kayo nagsasalamin. Baka kailangan nyo magpa-check ng inyong eyes. At i-check ninyo lagi yung health ninyo. Regular checkups with your doctor. Ayan, kasi iba pwede rin kayong makaranas dito ng mga health matters, health concerns. Depression is another thing na sinasabi rito. But you should trust your intuition. Yun naman yung sinasabi nung I. Siguro ito rin yung year na mamumulat yung mata mo about something like magbabago yung pananaw mo or meron kang something na matutuklasan. Kasi parang magiging maliwanag na sa'yo yung mga bagay-bagay. Yung nakikita ko, magbubukas yung iyong third eye siguro. I don't know. Psychic ability, meron. Ma-unlock yung inyong psychic gifts. There is a temporary situation na pagdadaanan mo ngayong 2025. Pero good thing is temporary lang naman ito. Kaya nga siguro, if you're experiencing health, pwedeng health ito sa katawan mo or sa depression mo. Kasi may mga temporary na bagay naman dito, mga ganap. Ibig sabihin, may mangyayari talaga, may pagdadaanan. Pero huwag kang mag-alala kasi, hindi naman yan forever. Hindi ka naman may stuck siguro dyan ng ganong katagal. No? Pagdadaanan mo lang. Pero hindi ka dapat doon. Maiwan dyan sa bagay na yan. Pag sinabi nating mga tent, ayan, pwedeng may mga, okay. So, hindi ko alam kung may indication din to ng pagbabakasyon, pagta-travel, wherein mag-i-stay ka sa ganyang lugar or ganyang stage, and then eventually, magbabago rin Okay? So, pagiging kung sasabihin nating mga temporary yan, hindi tayo pwede mag-rely kasi hindi pa final, sabihin na natin. Ito yung mga bagay na hindi pa set in stone. Pwede pang magbago. Ayan. Okay? So, ito na yung love life mo for 2025. Pwedeng energy mo to, energy ni person. Oo, definitely, commitment nga. Ayan, pagpapakasal talaga. Ayan, baka ito na nga, engagement, proposal, or marriage talaga. Actual. Ayan, commitment o pagpasok sa seryosong commitment, pagpapakasal. I want you to be a part of my life. Ito na yun, dear. Kaya yung mga iba sa inyong single ngayong 2024, baka itong 2025, magulat na lang kayo, bigla kayong ikasal. Basta, ito na yung year na magpo-propose sa'yo, magiging engaged kayo, and eventually magsasama, ikakasal. Ayan, meron talaga kayong soul tie. Merong mala soulmate energy or matinding connection, romantic connection para sa inyo ngayong 2025. At meron ding mga unfinished business dito para sa inyo. Siguro yung iba dito, mga past person nyo yan, na kahit ikakasal na kayo, parang connected pa rin kayo dun sa past person na yun. Pwedeng yung iba dito, papasok kayo sa isang commitment, engagement, pagpapakasal, pero meron pa kayong mga loose ends or unfinished business sa mga past ninyo or ex ninyo. Ayan So definitely, hindi ko alam kung mabibigyan ng closure to. Kasi, bago kayo ikasal, supposed to be, maayos mo yung mga yan. Pero pwede rin kasing hindi, depende na yan sa ex mangyayari sa inyo Pero basta ang sinasabi lang dito, papasok ka na sa commitment sa pagpapakasal. Whether na-settle man yan or hindi, itong mga unfinished business na yan, naayos man yan or hindi, andun pa rin yung pagpasok sa commitment or kasal. Okay? Baka sa side ni jowa mo yan, o pwede rin naman sa side mo. Tayo dito ng Nine of Pentacles, so pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn, meron ding Cancer, Scorpio, Pisces energy.
Tsaka fire, Aries, Leo, Sagittarius. Possible na yung ma-attract mong person, mapapangasawa mo, makaka-engage mo, papasok ng commitment is pwedeng earth sign, pwedeng water sign, pwede rin namang fire sign. So, nakikita ko talaga is magiging successful ka, stable, independent. Sakalam ka ngayong 2025, Taurus. Okay, yung iba sa inyo dito, single, pero pagdating sa career ninyo, successful kayo. Okay? Or pwedeng you have both. Successful ka na nga sa romantic life mo, successful ka pa sa career mo, sa business mo, no? Pwedeng ganun naman. Kasi parang halos lahat nandito na eh. Except sa health, no? Yung depression at saka yung mga sa katawan. Wag mo nang hayaan na madrag ka pa netong nakaraan mo. Move on ka na dito sa Five of Cups ngayon 2025. Wag mo nang i-spoil yung magagandang cards dyan, Taurus. Wag mo nang panghinayangan yung bagay na yun dahil wala na yun, tapos na yun. Hindi na yun babalik. Wala ka nang magagawa doon. Yun yung sinasabi sa'yo ni Five of Cups. So, leave that behind. Don't let the past hold you back. Okay? Release it. Forget about it. Move on. Move forward, no? So, 2025 is a year for you to move on para makalaya ka na dyan sa past na yan. Kasi yan yung isang napakalaking blockage para sa'yo na nakatali ka sa past. Kung talagang gusto mong magkaroon ng magaganda at major life changes sa 2025 mo, ang unang-una mong gagawin is huwag ka nang mag-hold on sa mga nakaraan. Okay, romantic man yan or hindi. Ayan Ace of Cups. Ang ganda-ganda ng ino-offer sa'yo ni Universe. Ang ganda-ganda ng blessing na mare-receive mo. Kung pagmamahal to, buhos to, Taurus. Buhos na buhos yan. Kaya nga may pagpapakasal dyan, commitment, engagement, strong soulmate connection. So, nakikita ko makaka-receive ka napakalaking blessing at magiging happy ka in terms of overall ng 2025 mo, hindi lang sa love life mo. Basta may marireceive kang gift o blessing, material man ito or spiritual blessing. Okay, may offer na ialok sa'yo which is yung proposal, yung pagpapakasal, pwede rin. Or pwede rin namang business proposal yan. At kung meron ka mang mamimit na person, this one is responsible sa tingin ko. Or kung ikaw to na magiging successful ka, kung meron kang goal na ma-promote, umangat, makuha mo yung job na yan, title na yan, position na yan, makuha mo yan. Ito na yung year na ma-assign ka sa isang role or trabaho or position. Okay? Kung saan ikaw ay magiging successful, magsha-shine. Wow, ito rin yung year na nagsha-shine ka, parang mai impress sila sa'yo, makikita nila kung gaano ka kagaling, mapuprove mo yung sarili mo. Ten of Cups, definitely, pagpapamilya, pagpapakasal, happily ever after card, no? Magiging very, very happy ka sa tingin ko ngayong 2025 at magiging secured ang pakiramdam mo sa romantic man yan or sa career mo. And kuha na tayo ng iyong closing message, Taurus. Para sa iyong closing message or advice or affirmation, meron ka ditong remember. At ang sinasabi dito, you are surrounded by your ancestors. Whatever steps you choose to take, they will always be with you. You hold each of their memories within your body to connect you to their knowledge of the past. Know and trust that everything will turn out okay. Yun yung sinasabi, Taurus. Huwag kang mag-alala kasi ano man ang mangyari, kaharapin mo, darating sa ngayong 2025, everything will turn out okay.
At meron talaga ditong specific na sinasabi tungkol sa path, positive direction, na i-guide ka pa nga daw ng iyong mga ancestors. So, marireveal sa iyo kung hindi pa na-reveal yan. At ang pinaka-affirmation mo, in times of loneliness, my ancestors are close by to comfort me. Hindi ka nila pababayaan ng mga loved ones mo na namayapa at yung mga nandyan din. Andyan sila para i-comfort ka nila, alalayan ka nila, gabayan sa tamang path. Okay, Taurus, I hope nagustuhan mo itong reading and somehow sana makatulong sa ito. Take care, God bless. Babush! Happy New Year! Happy 2025! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.